Ikaw ba ay may alagang rubber plant at nais mong malaman kung ano-ano ang mga taglay na swerte at magagandang dulot nito sa mga taong nag-aalaga pagdating sa usaping swerte sa pera at kalusugan? Sa videong ito ay tatalakayin natin ang tamang pag-aalaga sa rubber plant upang magdulot ito at humatak ito ng swerte sa pera at upang lumaki rin ito maganda. Kaya naman, bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Bakit nga ba ito tinawag na rubber plant? Ang halamang ito ay mayroong scientific name na Ficus elastica, na ang ficus na nangangahulugang tree shrub na karaniwan sa lugar na tropical lamang tumutubo, at ang elastica ay isang Latin word na ibig sabihin ay elastic sa salitang Ingles. Tinawag itong rubber plant dahil ang puting dagta nito ay nagtataglay ng latex na siyang pangunahin at importanteng sangkap sa paggawa ng rubber band o goma. Ngunit hindi ito ang mismong ginagamit para sa commercial production ng mga rubber staff na nakikita natin. Ang halamang ito ay tumataas at nagiging puno kapag naabot na nito ang 7 taong gulang hanggang 13 taong gulang, na umaabot sa taas na hanggang 100 talampakan. Ang rubber plant ay isang kapansin-pansing halaman dahil sa malalaking dahon at iba't ibang uri ng kulay nito na kadalasang ginagamit bilang dekorasyon sa mga tahanan at opisina. Ang halamang ito ay orihinal na nagmula sa mga tropikal na kagubatan ng Timog Silangang Asya, partikular sa mga bansang India at Malaysia. Makikilala ang halamang ito sa kanyang malalaki at matigas na dahon na may kulay na deep green color na medyo may shade ng maroon at red ang ilalim nito. Kabilang ang Ficus elastica o rubber plant sa mga evergreen plants, at ang evergreen plants ay mayroong mahabang buhay. Mayroon ding natural na kakayahang magpakalat ng oxygen sa paligid ang rubber plant na sobrang nakatutulong sa kalusugan ng isang tao. Marami ring varieties ang rubber plant. Ilan sa sikat dito ay ang Ficus elastica tricolor, na kilala rin bilang variegated rubber plant. Ang mga dahon nito ay karaniwang may pattern na kulay berde, puti at pula o rosas na nagbibigay ng isang maganda at makulay na anyo sa halaman. Sikat din ang variant na Ficus elastica tinaka. Isa ito sa bago at medyo rare na variant ng rubber plant dahil sa variegated na mga dahon nito na green at cream na may pale yellow na kulay. At isa sa pinakasikat ay ang Ficus elastica decora, na unique at kakaiba sa ibang rubber plant dahil makikilala mo ito sa sobrang makapal na dahon na may dark green na medyo may kakaibang shade ng red kapag natatamaan ng liwanag ang mga dahon nito. Dumako naman tayo sa usaping swerte at paniniwala na ikinakabit sa rubber plant. Ayon sa Feng Shui, itinuturing ang rubber plant bilang isang magandang halaman na nakatutulong upang mapigilan at puksain ang negatibong enerhiya at magbigay ng positibong enerhiya sa isang lugar. Ang mga malalaking dahon ng rubber plant ay pinaniniwala ang nagbibigay ng kasaganaan at positibong pag-asa sa isang tahanan o opisina, sa mga negosyo, dahil kabilang sa may malalaking dahon ang rubber plant, at pinaniniwalaan sa Feng Shui na ang mga halamang may malalaking dahon ay sumisimbolo sa swerte. Ang mga dahon ng rubber plant ay pinaniniwala ang sumisimbolo sa progress o pagiging maunlad at blessed place o mapagpalang lugar. Sa paniniwala naman sa Vastu, ang rubber plant ay ginagamit upang mapalakas ang positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ito ay dahil sa kakayahang mag-absorb o humigop ng mga chemical at pollutants na nagdudulot ng magandang kalidad ng hangin at nakakatulong sa kalusugan ng mga tao sa loob ng tahanan. Iniisip mo rin ba kung saan dapat ilagay ang rubber plant upang humatak ito ng swerte sa pera at swerte para palakasin ang pasok ng swerte sa ating bahay? Una, ilagay sa prosperity corner. Ang prosperity corner ay matatagpuan sa southeast corner ng loob ng bahagi ng bahay. Matutukoy ito sa paggamit ng kompas. Ito ay isang napakaswerteng lugar upang ilagay ang rubber plant para ito ay magdulot ng tagumpay at kasaganahan sa usaping pera at humatak ito ng malakas na swerte para sa ating negosyo sa ating buhay. Pangalawa, ipwesto sa north o hilagang bahagi ng living room. Ang pagpapasok ng rubber plant sa loob ng bahay ay nangangahulugang paghatak at pagkapit ng swerte at positive flow ng chi sa loob ng tahanan. Ayon sa Feng Shui,
Akma ang pwestong North o Hilaga dahil ito ay sumisimbolo sa swerte sa karir o trabaho at ito ay tinatawag na Kan sa salitang Chinese. At ang pagpupwesto ng rubber plant sa Hilaga ay magbibigay ito ng kasaganahan at tagumpay sa mga taong nakatira sa loob ng tahanan. Pangatlo, ilagay sa home office. Kung ikaw ay work from home at mayroon kang home office o opisina sa loob ng tahanan, maaaring ilagay ang rubber plant sa gilid ng iyong mesa o malapit sa iyong trabaho. Ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya, kasaganahan at produktibidad sa trabaho at ini-improve din ito ang kalidad ng hangin na iyong nilalanghap. At pang-apat, ipwesto sa entrance area. Maaaring ilagay ang rubber plant sa entrance door o gilid ng pintuan ng ating tahanan upang maghatid ng magandang dulot ng enerhiya sa mga dumaraan sa pintuan. Ito ay pinaniniwalaan na magdudulot ng positibong pagtanggap sa bisita at nagbibigay ng swerte sa tahanan. Mayroon din mga bawal na gawin sa rubber plant at dapat mo itong iwasang gawin upang hindi maputol o mawala ang taglay nitong swerte sa paghatak ng pera at upang lumaki at mapanatili ang magandang kalusugan ng rubber plant. Dapat iwasang ibilad ang rubber plant sa matinding sikat ng araw sapagkat maaari itong magsanhi ng sunburn na makakaapekto sa kinang ng dahon nito na siyang pinagmumula ng positive chi. Tolerable naman ang rubber plant sa sikat ng araw, ngunit huwag itong dadalasan na ibilad sa matinding sikat ng araw at mas suggested sa rubber plant ang morning sunlight at bright shaded area dahil ang tamang dami ng liwanag na ibinibigay sa rubber plant ay nagpapaganda sa kulay at kung variegated ang iyong rubber plant ay ini-improve nito ang magandang pattern o variegated design sa dahon nito. Maaari rin itong indoor at outdoor plant. Iwasan din ang sobrang pagdidilig dahil maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng ugat o magkaroon ng root disease kung ang lupa ay mababad sa tubig. Dapat gumamit din ng tamang laki ng paso sa pagtataniman ng rubber plant dahil nangangailangan ng medyo malalim at medyo luwang sa lupa ang halamang ito sapagkat nangangailangan ang ugat ng rubber plant ng lalim dahil kung ito ay itatanim o ilalagay sa masyadong mababaw na lalagyan, maaaring hindi ito makakuha ng sapat na sustansya at magresulta sa payat na puno at dahon nito. Kinakailangan din na dapat palagi ang linisin o punasan ang mga dahon ng rubber plant. Ito ay para maiwasan ang pagkapal ng mga alikabok sa dahon nito at upang hindi ito makaapekto sa swerteng taglay ng rubber plant na nagmumula sa makikintab nitong dahon. Sa siyentipikong eksplanasyon, ang madalas na pagpupunas ng dahon ng mga halaman upang alisin ang mga alikabok ay lubhang nakatutulong dahil ang labis na makapal na dumi sa mga dahon ay nahaharangan nito ang liwanag na siyang importanteng elemento para sa proseso na photosynthesis para sa paggawa ng pagkain ng mga halaman. Ang halamang Ficus elastica o kilala sa pangalang rubber plant ay maituturing na isang kamanghamanghang halaman na hindi lamang nagbibigay ng ganda at sariwang hangin sa iyong tahanan, kung hindi maaari rin itong magdala ng swerte at positibong enerhiya. Sa tamang pangangalaga at pagmamahal sa iyong rubber plant, tiyak na patuloy itong magbibigay ng saya bilang isang natatanging kasama sa iyong buhay. Ang lahat ng mga nabanggit sa video ito ay pawang gabay lamang mula sa feng shui at tulong sa pag-aalaga ng rubber plant. Ang swerte ay darating sa ating buhay sa pamamagitan ng sipag, pagtatrabaho at pananalig sa Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.